Bilis ng panahon, mid-January na kaagad ng 2025. Ganun lang. Tapos ano na, magsa-summer, bakasyon na. Speaking of bakasyon, masarap yung pagka nagbakasyon. Merong mga mga long weekend. Kanina nga dun sa office pag-uusapan na, tinitignan na yung mga magkakadugtong na na holiday, yung mga long weekend o kaya yung merong mga bakante, yung kailangan mo mag-leave para madire-diretso. Pero speaking of leave, may mga iba dyan yung bigla-bigla na lang SL. Well, hindi siya sick leave, yung sabing schedule leave. Yung alam mo, itiyatama rin pumasok kasi ang haba ng bakasyon or may mga ibang ginawa. So usually yung iba dyan tinanghali ng gising o kaya napuyat sa panonood ng paboritong K-drama or galing sa gimmick o sa mga party, sa inuman. Siyempre tama rin pumasok yan. Ngayon gagawa yan ng reason sa pag-absent sa araw na yun. Ako ilang years akong naging HR. Maraming iba't ibang reasons ng mga empleyado pag nakikita ko yung mga ganyang emergency leave. Kasi bilang empleyado, karapatan naman natin na mag-leave. Pero kasi ang leave kasi fina-file yan before. Kaya nga sabi na scheduled leave. Hindi siya yung SL na sick leave. Iba naman yung sick leave yun pagka nagkasakit. Pero usually kasi yung iba ginagamit na reason ang sick leave sa pag-absent. Kaya nga naging biro na namin dati na hindi siya SL na sick leave, at siya scheduled leave. Gaya ng sabi ko kanina, maraming reasons yan. Kasi syempre pagkadating sa amin sa HR, nakikita ko yung mga fina-file nila na reason. Ang pinaka-common na reason yan kapag yung empleyado hindi makakapasok sa araw na yon is LBM. Yan, LBM lagi yan. Siyempre nga naman, hindi mo naman kailangan ng ng med-cert. Kasi sabihin mo lang na meron ka nakain o masama yung tiyan mo, nagpupupo. Alam ka naman, yung immediate supervisor mo hihingihan ka pa ng pruweba, itsura ng pupo mo kung nag-LBM ka talaga. Pero pagka minsan ginagamit sa amin yan na LBM, okay, LBM siya. Pero paisip na lang kami, LBM ba talaga o tinamad lang pumasok? Yan. Tapos kapag sa mga babae, dahil nga ang babae merong monthly visitor o yung menstruation nila, ang nagiging reason is anong ba tawag dito, yung may nagka-cramp yung tiyan, dysmenorrhea. Yun yung nagiging reason nila. Tayo di natin kukwestiyonin yun. Ganun talaga, yun yung mga feel ng mga babae daw kapag nagkakaroon ng menstruation. So yung nagka-cramp, masakit yung tiyan, dysmenorrhea. Tapos kapag umuulan, madalas sinasabi, hindi po ako makakapasok kasi po baha po sa lugar namin, wala po masasakyan. Yan. Pero yung naman pagka talagang may ulan, niwala naman talaga kami doon. Pero minsan kasi ang hirap paniwalaan For example, yung isang empleyado manggagaling sa sa Fairview. Hindi daw siya makakapasok kasi daw yun nga, may baha. Tapos may isang empleyado na manggagaling sa San Jose del Monte, Bulacan, nakapasok. Isa lang naman ang dadaanan nila. Kaya medyo minsan nakapagtaka kasi pwedeng tinamad na rin pumasok kasi maganda yung panahon, sarap matulog na lang. Ganon. Maraming mga rason kapag ang isang empleyado tinamad pumasok. O even pag estudyante, ganon din May mga rason yan pag tinatamad pumasok sa school.
So kayo ba, ano ba mga dahilan o mga naging dahilan sa inyo kapag absent kayo o absentan kayo ng mga estudyante ninyo o mga empleyado o yung mga nakukwento sa inyo ng mga kaibigan ninyo, para meron pa tayong mga ideas dyan kung ano mga reasons pag nagagamitan pag a-absent. Yun yung mga common, tsaka yung masakit ang ulo tapos masakit ang katawan, mga ganyan. Pero syempre ako may mga na-encounter din ako na unusual talaga siya na ginagamit, gaya nung natanggal daw yung bubong nila dahil sa lakas ng ulan. Well, hindi naman natin sasabi nagsisinungaling, pero very unusual lang na ginagamit yung gano'n na hindi siya makapasok kasi natanggal yung bubong dahil sa lakas ng ulan at hangin ng bagyo. Tapos yung isa pang natatandaan ko doon meron daw siyang sore eyes, kaya di daw siya makakapasok. Tapos ang galing nga timing na nagkaroon siya ng sore eyes Friday, tapos holiday ng Monday nun hindi ako nagkakamali. Siyempre ilang araw na yung makakalipas nun, no need for the medical certificate pa. Kasi kailangan 3 days, 2 to 3 days na consecutive absent bago hingian ng med cert. Siyempre ilang araw nakalipas. Ang galing ng pagkaka-set up, kung sinet up talaga na sabi niya na may sore eyes. Tapos ito, hindi naman siya unusual, pero napapaisip ako sa ganun sasabihin na walang magbabantay dun sa kapatid, sa anak. Ano yun, sila lang yung tao sa bahay nila. Wala lang, napaisip ako sa ganun. Well, ako rin naman guilty sa ganyan. Pagka minsan tinatamad akong pumasok, gumagamit din naman ako ng ganyan rasunan. Pinaka sa akin talaga is yung intestinal flu o kaya LBM. Sayang din naman kasi sick leave, hindi nagagamit. Tapos meron pa dyan na hindi ko na sabihin kung sino siya, pero kung napapanood niya to, kinuwento niya kasi sa akin to, na nagsabi siya na naka-sick leave siya, masama yung pakiramdam daw niya, para daw siya lalagnatin, ganon. Tapos nagdagat sila ng mga kaibigan namin. Kaibigan ko kasi ito nagsabi na to. Hindi niya alam na nagpicture siya, tapos hindi niya alam na nagpicture yung kasama nila, tapos itinag siya. Ngayon nakita ng supervisor niya na nasa dagat siya nung araw na sinabi niyang masama yung pakiramdam niya. Ayun, hindi bulilyaso, medyo na pagalitan daw siya. Muntik pa siya masuspend dahil dun sa paggawa niya ng ganung dahilan. Kaya minsan talaga yung mga ibang kaibigan natin, mga mahilig magpicture-picture, magtatag-tag na yun. Okay lang magpicture sila, wag nila magtag madadamay pa pag naitag. Pero nung panahon na kasagsagan talaga ng pandemic, wala. Kung kasi pa kami, duty pa rin kami noon pero walang gumagamit ng reason na masama po yung pakiramdam, inuubo, may sipon. Ay nako, pag gano'n sigurado mapapaswab ka bigla. Tapos yung naalala ko pa, may isa pang unusual ako na encounter na hindi daw siya makakapasok kasi dadalhin daw niya sa vet yung alaga niya. Hindi ko matandaan kung alaga ba niyang pusa o aso, pero dadalhin daw niya sa vet. Tapos the following day hindi siya rin nakapasok for the reason na namatay daw yung alaga niya na yun. Grabing for parent. Pero wala, para sa akin it's so weird kasi ako nag-aalaga rin naman ako ng hayop, pero hindi kasi ako ganun ka-attach sa kanila. If they're going to die, yun talaga, kung hanggang doon na lang sila. Pero yun, I find it so weird para gamitin na reason yun para mga emergency leave. Siguro hanggang dito na lang tong random vlog na to. Just wanted to share sa inyo kung ano yung mga reason ng mga empleyado, estudyante kapag mga biglaang uma-absent o pagka naisipan na lang na uma-absent kasi tinamad pumasok. Pero yung iba naman totoo naman. Hindi naman natin sinasabi na lahat
manipulated na talagang i-schedule nila na magkakasakit sila kunyari sa araw na yon. Kaya kasi dahil nga yun, napag-usapan na yung mga holidays and long weekends, yung mga ipit na long weekends nitong 2025. Yun, si Boss Ivy ayaw na ayaw nyo na ganyan, yung nagpapanggap na sasakit-sakitan. Kasi baka daw matuluyan, yung mahirap, baka makarma ka sa pagsisinungaling na may sakit ka para lang di makapasok. Pero karapatan naman natin mga empleyado na gamitin yung leave natin. Kung tinatamad tayo pumasok, wala, we are only human, hindi natin sila pwede i-judge kung ganun talaga. Kasi ako, guilty rin naman ako sa ganyan, ginagawa ko rin naman minsan yan. So kung meron pa kayong mga ibang ideas na maibibigay sa amin kung ano-ano ang pwede maging reason, just comment down below. And peace and signing out. Ciao!